Sa kasal ng aking apo, napansin ko na ang aking name tag ay nagsasabing, ang matandang babae na nagbabayad ng lahat. Natutuwa akong nandito ka. Sundan ang aking kwento hanggang sa dulo at magkomento ng lungsod kung saan ka nanonood para malaman ko kung gaano kalayo naabot ng aking kwento. Palagi akong naniniwala na ang mga pagdiriwang ng pamilya ay dapat maging mga sandali ng kasiyahan. Ang kasal ng aking apo na si Jennifer ay dapat sana isang perpektong araw, yung tipong nagpapainit sa puso tuwing naaalala. Sa halip, ito ang naging araw na natuklasan ko kung paano talaga ako nakikita ng aking pamilya. Noong umaga ng kasal, naglaan ako ng dagdag na oras para mag-ayos. Sa edad na 65, hindi ako masyadong maingat sa itsura, pero gusto kong magmukhang maganda. Pinili ko ang isang mapusyaw na asul na damit na laging gustong-gusto ng aking yumaong asawa na si Robert, maingat na inayos ang aking pilak na buhok, at nilagyan pa ng kaunting pabango na ibinigay niya sa akin noong huling anibersaryo natin bago siya kunin ng cancer 3 taon na ang nakalipas. Maganda ka, Alice, sabi ko sa aking refleksyon, iniisip na si Robert ang nagsasabi ng mga salitang iyon. Halos naririnig ko ang kanyang boses, nadarama ang kanyang presensya sa aking tabi. Ang seremonya sa St. Mark's Church ay napakaganda. Si Jennifer ay nagniningning habang naglalakad sa aisle, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ang aking anak na si Richard ay ngumiti ng buong pagmamalaki habang inihahatid siya, at kahit ang aking manugang na si Pamela ay mukhang tunay na emosyonal. Sa mga sandaling iyon, parang tama ang lahat. Sa resepsyon na nagbago ang lahat. Dumating ako sa Grand Ballroom ng Westbrook Hotel, naglakad patungo sa check-in table kung saan kinukuha ng mga bisita ang kanilang name tags at table assignments. Umiti ang batang babae sa table habang hinintay ang aking pangalan. Narito po kayo, Jimres Edwards, masigla niyang sabi, iniabot ang aking name tag. Tiningnan ko ito, inaasahan na makikita ang Alice Edwards, lola ng nobya. Sa halip, sa eleganteng calligraphy, nakasulat ang matandang babae na magbabayad ng lahat, aking dalaga. Natigilan ang aking kamay. Siguradong mali ito. May problema ba? Tanong ng batang babae, napansin ang aking ekspresyon. Pilit akong ngumiti. Mukhang may mali sa name tag ko. Yumuko siya para tingnan at nanlaki ang kanyang mga mata. Ay, pasensya na po. Titingnan ko kung may iba pa. Okay lang, mabilis kong sabi, ayaw makagawa ng gulo sa kasal ni Jennifer. Kakausapin ko na lang ang pamilya ko tungkol dito. Isinuot ko ang nakakasakit na name tag sa aking damit at naglakad papasok sa ballroom. Namumula ang aking pisngi sa kahihiyan. Si Jennifer ba ang nag-approve nito? Si Richard? Si Pamela? Sino ang nag-isip na ito ay angkop o kahit nakakatawa? Sa buong cocktail hour, sinubukan kong mag-enjoy, nakikipagkwentuhan sa ibang bisita na hindi napansin ang aking name tag o masyadong magalang para banggitin ito. Pagkatapos, narinig ko ang isang usapan na nagpabagabag sa akin. Nakita mo ba ang name tag ng lola? Bulong ng isang tao na maihalong tawa. Sabi ni Pamela, naisip nila na magiging nakakatawa ito. Sumagot ang isa pang boses, kung tutuusin, siya ang personal nilang ihit. Mabilis akong umalis, nanginginig ang mga kamay ko. Noon ko nakita si Richard at hinintay niya akong lumapit sa isang grupo ng mga eleganteng bisita. Mama, tawag niya, ang boses ay narinig sa buong silid, halika't makilala ang mga Anderson. Kasama ni Papa si Bill sa golf noon. Nag-aalangan akong lumapit. Si Bill Anderson ay parang pamilyar, isa siguro sa mga kasama ni Robert sa negosyo. Mama, ito si Bill at Martha Anderson, sabi ni Richard, at pagkatapos ay tumawa, Mama, ang aming walking bank account. Napalitan ng gulat ang ngiti ni Martha Anderson nang makita ang aking name tag. Si Bill ay mukhang hindi comfortable. Alice Edwards, sabi ko ng matatag, iniabot ang aking kamay, biyuda ni Robert. Siyempre, mabait na sabi ni Bill, Madstone na binabanggit ka ni Robert. Ipinagmamalaki ka niya. Nagpatuloy ang usapan pero halos hindi ko narinig. Nang umalis ang mga Anderson, hinila ko si Richard sa isang tabi. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, itinuro ang aking name tag. Tumawa si Richard. Ay naman, Mama, huwag kang masyadong sensitive. Joke lang yan. Alam naman ng lahat na ikaw ang may malalim na bulsa simula nang iwan ni Papa ang lahat sa iyo. Nakakahiya ito, mahina kong sabi.
Sus naman, inis niyang sabi. Mag-relax ka nga. Party ito. Bago pa ako makasagot, dumating si Pamela, elegante sa kanyang mother of the bride dress. Nandyan ka pala, Alice. Naipakilala ka na ba ni Richard sa mga bisita? Gusto naming malaman ng lahat kung sino ang nagbayad para sa napakagandang kasal na ito. Kumindat siya at nagtawanan silang dalawa. Nagpaalam ako at nagpunta sa banyo, kailangan ko ng sandaling mag-isa. Habang pinupunasan ko ang aking mga mata ng tissue, bumukas ang pinto, at isang matandang lalaki sa maayos na suit ang pumasok, pagkatapos ay umatras, humihingi ng paumanhin. Rex Edwards, Alice, tawag niya mula sa labas, ako si Martin Reynolds, ang abogado ni Robert. Pwede ba tayong mag-usap? Pinakalmahan ko ang sarili ko at lumabas. Si Martin ang humawak ng estate ni Robert at palaging mabait sa akin. Napansin ko na itinuro niya ang aking name tag at ang mga komento. Bumuntong hininga ako. Kung tutuusin, joke lang daw. Nagdidilim ang mukha ni Martin. Hindi iyan nakakatawa at magagalit si Robert kung nakita niya ito. Nagdalawang isip siya, pagkatapos ay binabaan ang boses. May dapat kang malaman, isang bagay na ipinagkatiwala ni Robert na huwag sabihin sa'yo maliban kung kinakailangan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang sobre. Ito ang isang kodisil sa testamento ni Robert. Idinagdag niya ito bago siya pumanaw. Nanginig ang mga kamay ko habang binuksan ko ito at binasa. Komplikado ang legal na wika, pero malinaw ang ibig sabihin, ang sinumang anak o apo na magpapahiya sa akin sa publiko ay mawawalan ng mana mula sa yaman ni Robert, isang yaman na mas malaki kaysa sa naisip ko. Tiningnan ko si Martin, gulat na gulat. Bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Inaasahan niyang hindi ito kakailanganin, mahinang sabi ni Martin. Gusto niya na tratuhin kanila ng tama dahil mahal kanila, hindi dahil natatakot silang mawala ang mana nila. Tiningnan ko ang ballroom, kung saan nagdiriwang ang aking pamilya, hindi alam na ang kanilang pag-ugali ay nagpapahamak sa kanilang milyon-milyong mana. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Martin. Maingat kong itiniklop ang dokumento at ibinalik sa kanya. Wala pa, sa ngayon. Kailangan ko munang makita kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Habang bumabalik ako sa reception, mas naramdaman ko ang bigat ng name tag sa aking dibdib. Pero ngayon, sa halip na kahihiyan, may ibang damdamin ang gumigising sa loob ko, isang determinasyon na makita kung sino talaga ang aking pamilya. Kinaumagahan pagkatapos ng kasal, nakaupo ako mag-isa sa aking kusina, nakasuot pa rin ang aking bathrobe, tinititigan ang nakakasakit na name tag na inilagay ko sa harapan ko. Ang eleganteng calligraphy ay nang aasar sa akin, ang matandang babae na magbabayad ng lahat. Sinundan ko ang mga letra gamit ang aking daliri, naaalala kung paano magre-react si Robert kung nakita niya ito. Bihira ang kanyang galit, pero matindi kapag may nang insulto sa mga mahal niya. Nagbago sila, bulong ko sa walang laman na silid, na parang naririnig ako ni Robert, o baka ganito na sila noon pa, at ayaw lang natin makita. Tumayo ako at pumunta sa sala, hinintay ang malaking family portrait sa ibabaw ng fireplace. Kinuha ito 5 taon na ang nakalipas, noong ika-negatibo 40 na anibersaryo namin. Si Robert ang nakaupo sa gitna, malusog pa kahit na may mga unang senyales na ng sakit na kukunin sa kanya mamaya. Nakatayo ako sa kanyang tabi, ang aking kamay sa kanyang balikat. Si Richard at Pamela ang nasa magkabilang gilid namin, at si Jennifer at ang kanyang kapatid na si Michael, mga teenager noon, ay nasa harapan. Mukha kaming masaya. Mukha kaming pamilya. Kailan kaya nagbago ang mga bagay? Ang tanong na iyon ang nagpapahirap sa akin habang ginagawa ko ang aking morning tea. Baka unti-unti itong nangyari, napakaliit na hindi ko napansin ang pagkasira ng respeto hanggang sa huli na. Ang unang malinaw na alaala ay 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Robert. Inimbita ako ni na Richard at Pamela sa hapunan, isang bihirang pangyayari noon. Attentive nila, tinanong ang aking kalagayan, nagkwento tungkol kay Robert. Pagkatapos, sa dessert, nilahad nila ang tunay na layunin ng gabi. Mama, sabi ni Richard, muling pinupuno ang aking baso ng alak, iniisip namin ni Pamela na i-remodel ang aming kusina. Hindi naman masyadong magarbo, mga bagong appliances lang, bagong countertops, ganun. Maganda naman iyan, sagur ko, walang kaalam-alam sa darating.
Ang totoo, patuloy ni Pamela ng maayos, sa dami ng tuition ng mga bata at iba pang gastusin, medyo nahihirapan kami ngayon. Naalala ko ang paghinto, ang mga inaasahang tingin. Humihingi ba kayo ng pera? Hindi naman humihingi, mabilis na sabi ni Richard. Naisip lang namin na dahil komportable ang naiwan sa iyo ni Papa, baka gusto mong tumulong sa pamilya. Sumulat ako ng tseke na US$ 30,000 noong gabing iyon. Kung iisipin, iyon ang simula. Ang maliliit na hiling ay naging mas malaki. Ang remodel ng kusina ay naging buong renovation ng bahay. Ang tulong sa tuition ay naging mga luxury car para kina Jennifer at Michael noong sila ay 18. Mga family vacation na inimbitahan akong sumali at inaasahang ako ang magbabayad. Binuksan ko ang closet sa hallway at kinuha ang isang kahon ng mga financial records. Nakaupo sa sahig na parang dalagita, sinimulan kong ayusin ang mga bank statements at canceled checks. Napakalaki ng ebidensya ng aking suporta sa pamumuhay ni na Richard at Pamela. Sa loob ng 3 taon, halos $250,000 ang naibigay ko sa kanila. Tumunog ang telepono na istorbo ang aking pagtutuos. Si Pamela iyon. Alice, nandyan ka ba? Kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo. Hindi ko napansin, nasa evening purse ko pa ang cellphone ko. Nandito ako. Okay lang ba ang lahat? Okay naman ang lahat. Gusto lang naming magpasalamat ni Richard sa lahat kahapon. Hindi ba maganda ang kasal? Maganda nga, sabi ko. Si Jennifer at Mark ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Hindi nila magagawa ang ganoong magandang kasal kung wala ka. Isinara ko ang aking mga mata, naaalala ang US$45,000 na tseke na isinulat ko para sa venue at catering. Natutuwa akong makatulong. Sa totoo lang, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako tumawag. Patuloy ni Pamela, ang boses ay may matamis na tono na kinilala ko na. Dapat sana ang mga magulang ni Mark ang magbabayad ng honeymoon, pero nahihirapan ang negosyo ng kanyang ama, kaya nag-back out sila. Nalulungkot si Jennifer. Alam ko na ang susunod. Naisip namin kung baka makatulong ka. Gusto nila ng 2 linggo sa Bali. Siyempre, kami ni Richard ay mag-aambag kahit na marami na kaming ginastos sa kasal. Ginastos nila? Halos lahat ako ang nagbayad. Iisipin ko muna, sabi ko, nagulat kaming pareho sa aking hindi tiyak na sagot. May paghinto. O, kailangan nilang mag-book agad para makakuha ng magandang presyo. Naiintindihan ko. Bukas na lang kita sasabihan. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalik ako sa aking financial archaeology. Palagi akong binalaan ni Robert tungkol sa ugali ni Richard sa pera. Para sa kanya, ang pera ang solusyon sa lahat, sabi niya minsan, pero ang pera na walang values ay lumilikha lang ng mas maraming problema. Noon ay hindi ko naintindihan o baka ayaw ko lang maunawaan. May kumatok sa pinto, nagulat ako. Sa peephole, nakita ko si Michael, ang aking apo, na mukhang kinakabahan sa porch. Mabilis kong inipon ang mga nagkalat na financial papers at itinago sa closet bago binuksan ang pinto. Lola, sabi niya, lumapit para yakapin ako. Sa edad na 21, matangkad siya tulad ng kanyang lolo at may parehong mabait na mga mata. Okay ka lang ba? Kanina pa kita tin-text. Okay lang ako, anak, medyo pagod lang pagkatapos kahapon. Pumasok ka. Sumunod siya sa akin sa kusina, kung saan nilagyan ko ng tubig ang kettle para sa bagong tsaa. Si Michael ay palaging iba sa kanila, mas maalalahanin, hindi masyadong nakatuon sa itsura at status. Gusto ko sanang mag-sorry para kahapon, sabi niya, nakaupo sa mesa. Ang name tag, ang paraan ng pag-uusap ng lahat, mali iyon. Naramdaman ko ang pamumuo ng bukol sa aking lalamunan. Napansin mo? Siyempre napansin ko. Marami rin ang nakapansin. Napatingin siya sa baba, nahihiya. Dapat sana nagsalita ako. Tinapik ko ang kanyang kamay. Hindi mo responsibilidad na itama ang mga magulang mo. Pero responsibilidad ko na ipaglaban ang tama. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Sina Papa at Mama, nagbago sila simula nang mamatay si Lolo. O baka hindi ko lang napansin noon. Ang tanging pinag-uusapan nila ay pera, ang pera mo, specifically. Ano ang ibig mong sabihin? Nagdalawang isip si Michael.
Noong isang linggo, narinig ko silang nag-uusap tungkol sa bahay mo. Sabi ni Papa, masyado daw malaki para sa isang tao at kung paano kanila matutulungan na mag-downsize. Tumunog ang kettle na nagbigay sa akin ng sandali para maunawaan ang impormasyong ito. Habang nagbubuhos ako ng mainit na tubig sa mga tiibag, naisip ko si Martin Reynolds at ang kodisil sa testamento ni Robert. Naisip ko ang name tag, ang palagiang paghingi ng pera, at ngayon ang planong ito na ilipat ako mula sa aking tahanan. Lola, ibinalik ako ni Michael sa kasalukuyan, sigurado ka bang okay ka lang? Inilapag ko ang tiapot sa mesa at umupo sa kabilang banda niya. Higit pa sa okay ako, Michael. Sa tingin ko, ngayon ko lang talaga nakikita ang mga bagay ng malinaw sa loob ng maraming taon. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ako, gumagawa ng desisyon. Na oras na para sa ilang pagbabago dito. Habang humihigop kami ng tsaa, napagmasdan ko ang mukha ng aking apo, iniisip kung talagang iba siya sa kanyang mga magulang o kung ang mga binhi ng pagiging mapagmalaki ay natutulog lang, naghihintay ng tamang kondisyon para tumubo. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Robert, naramdaman ko ang malamig na kalinawan na pumalit sa aking kalungkutan at kalungkutan. Hindi ako magmamadali sa anumang desisyon, pero magbabantay at maghihintay para makita kung sino sa aking pamilya ang tunay na karapat-dapat sa pamana na iniwan ni Robert. 3 araw pagkatapos ng kasal, nag-organisa sina Richard at Pamela ng isang post-wedding brunch sa kanilang country club. Nag-isip ako kung sasali ba, pero nanalo ang kuryosidad. Gusto kong makita kung ang insidente ng name tag ay isang pagkakamali lang o bahagi ng isang pattern. Dumating ako sa Oak Ridge Country Club, nakasuot ng simple pero eleganteng cream pantsuit na palaging sinasabi ni Robert na mukha akong regal. Pagpasok ko sa private dining room, napansin ko ang ilang bisita mula sa kasal, kasama sina Jennifer at ang kanyang bagong asawa na si Mark, si Michael, at iba't ibang kamag-anak at kaibigan. Mama, dito, tawag ni Richard, hinintay akong lumapit sa head table. Si Pamela, napakaganda sa kanyang designer dress na siguro'y mas mahal pa kaysa sa buwanang sahod ng karamihan, binigyan ako ng air kiss. Alice, maganda ka, sabi niya, ang tono ay nagpapahiwatig ng bahagyang gulat. Inipon namin ang upuan mo rito. Naupo ako, napansin na inilagay ako sa tabi ng mga magulang ni Mark na halos hindi ko kilala kaysa malapit sa aking mga apo. Maayos naman ang brunch hanggang sa kumatok si Pamela sa kanyang baso para tawagin ang atensyon. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo ngayon at sa pagtulong na gawing espesyal ang kasal nina Jennifer at Mark, panimula niya. At, syempre, isang espesyal na pasasalamat kay Lola Alice na napakabuti at mapagbigay. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Sa katunayan, patuloy ni Pamela na ang ngiti ay hindi lubos na umabot sa kanyang mga mata, mayroon kaming isang kapanapanabik na anunsyo. Si Lola ang magpupondo sa pangarap na honeymoon ni na Jennifer at Mark sa Bali. May ilang palakpakan. Ako ay natigilan, ang aking tasa ng kape ay nasa kalagitnaan na patungo sa aking mga labi. Wala akong ganoong pangako. Nay, sabi ni Richard nang hindi ko agad kinilala ang anunsyo. Maingat kong ibinaba ang aking tasa. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito, sabi ko, pinapanatili ang antas ng aking boses. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa mesa. Si Jennifer ay mukhang nalilito pagkatapos ay nahiya. Si Mark ay nakatitig sa kanyang plato. Bueno, napag-usapan natin ito kahapon, sabi ni Pamela na may pilit na tawa. Naalala mo ba? Sabi mo pag-iisipan mo. Sinabi ko nga iyon at iniisip ko pa rin. Lumapit si Richard, nagsasalita sa isang bulong na malinaw na sinadya upang marinig. Nay, huwag kang mag-eskandalo. Sinabi na natin sa kanila na maaari na nilang i-book ang biyahe. Pakiramdam ko ay may isang bagay sa loob ko na sumabog, isang hibla na masyado nang napunit ng matagal. Hindi ko naaalala na sumang-ayon ako na magbabayad para sa isang honeymoon sa Bali. Sabi ko, malakas na sapat para marinig ng lahat. Sa katunayan, naniniwala akong ang mga magulang ni Mark ang orihinal na nagplano na sagutin ang gastusing ito. Si Mark na ama ay hindi komportabling gumalaw. May ilang pagkabigo sa negosyo, bulong niya. Naunawaan ko, sabi ko ng mabait. Maaaring mangyari ang mga ganitong bagay. Pero sa tingin ko ay hindi nararapat na voluntaryong ipapahayag ang pera ng iba nang walang kanilang pahintulot, hindi ba? Ang mesa ay naging tahimik.
Ang mukha ni Pamela ay namula. Marahil sina Jennifer at Mark ay maaaring mag-isip ng mas simpleng honeymoon, iminungkahi ko, isa na nasa loob ng kanilang kakayahan. Ang kanilang kakayahan, bulong ni Pamela. Paano naman ang iyong kakayahan? Alam ng lahat na iniwan ka ni Robert ng higit pa sa komportable. Isang bagay sa kanyang tono, ang pag-aastang may karapatan, ang sama ng loob, ang nagpaliwanag ng aking desisyon. Ang aking sitwasyon sa pananalapi ay hindi para sa pampublikong talakayan, sabi ko ng matatag, at gayon din ang aking mga desisyon sa paggastos. Kinuha ni Richard ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay masakit na humukay. Nay, tigilan mo na. Pinapahiya mo kami. Hinila ko ang aking braso. Hindi, Richard, kayo ang nagpapahiya sa inyong sarili. Tumayo ako, hinintay ang aking jacket. Jennifer, Mark, nais ko sa inyong dalawa ang lubos na kaligayahan. Masaya akong mag-aambag sa isang makatwirang honeymoon, pero pag-uusapan natin iyon ng pribado. Habang lumilingon ako para umalis, tumayo rin si Michael. Ihahatid kita palabas, Lola. Sa lobby, malayo sa mga mata ng iba, hinintay ko ang aking kalmado na madulas. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinintay ko ang aking mga susi ng kotse. Kaya mo bang magmaneho? Tanong ni Michael ng malumanay. Tumango ako, huminga ng malalim. Ayos lang ako, medyo nayanig lang. Dapat kang magmalaki sa iyong sarili. Nangangailangan iyon ng tapang. Tiningnan ko ang aking apo, talagang tiningnan siya. Sa sandaling iyon, kamukha niya si Robert na nagdulot ng sakit sa aking puso. Gusto mo bang maghapunan sa bahay mamaya? Tanong ko ng biglaan. Ngumiti si Michael. Gusto ko iyon. Kalaunan ng gabi, habang kami ay nakaupo sa aking kusina na nagbabahagi ng simpleng pagkain ng inihaw na manok, natagpuan ko ang aking sarili na nagkukwento kay Michael tungkol sa pag-uugali ng kanyang mga magulang sa nakalipas na 3 taon. Ang patuloy na pangangailangan sa pananalapi, ang unti-unting pagguho ng respeto. Hindi ako nagulat, sabi niya ng malungkot. Pinanood ko itong nangyayari. Pagkatapos mamatay si Lolo, parang nakita nila sa iyo bilang, hindi ko alam, isang ifit. Tumango ako. At lumalala pa. Noong nakaraang linggo, narinig ko silang nag-uusap tungkol sa iyong bahay muli. Ano ang sinabi nila? Nag-alinlangan si Michael. Pinag-uusapan nila kung paano ka makukumbinsi na lumipat sa Sunrise Acres, ang retirement home. Nagulat ako. Ang aking bahay ay aking santuwaryo, puno ng mga alaala ng buhay na itinayo natin ni Robert. Sabi ni tatay, mas maganda para sa lahat kung magpapababa ka ng laki ng bahay. Binanggit niya ang tungkol sa mainit na merkado ng real estate at kung paano nila matutulungan kang i-maximize ang iyong pamumuhunan. Pakiramdam ko ay masama ang aking pakiramdam. Hindi lang ang aking pera ang gusto nila, gusto rin nila ang aking bahay. Michael, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, sabi ko, nagdesisyong magtiwala sa kanya tungkol sa kautisil ni Robert. Pero bago ako makapagpatuloy, tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko ang kots ni Richard sa driveway. Ang iyong ama, sabi ko. Nagdilim ang ekspresyon ni Michael. Hindi mo kailangang sagutin iyon. Pero tapos na ako sa pagtatago. Hindi, sa tingin ko oras na para linisin natin ang hangin. Binuksan ko ang pinto at natagpuan si Richard na nakatayo doon, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ano yung ginawa mo sa brunch? Hinintay niya, itinulak ako at pumasok sa hallway. Pagkatapos ay nakita niya si Michael. Ano ang ginagawa mo dito? Nagdi-dinner kasama si Lola, kalmadong sagot ni Michael, isang bagay na maaaring subukan ng iba sa inyo nang hindi humihingi ng pera. Nadilim ang mukha ni Richard. Huwag kang makialam dito, Michael. Ito ay sa pagitan ko at ng aking ina. Hindi, sabi ko ng matatag. Kung magkakaroon tayo ng ganitong usapan, mananatili si Michael. Pagod na ako sa mga pribadong manipulasyon, Richard. Ilagay natin ang lahat sa mesa. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang galit na mukha ng aking anak at ang protektibong tindig ng aking apo, alam ko na umabot na kami sa punto ng pagkakasira. Walang balikan. Sawa na ako sa iyong ugali, Nay, sabi ni Richard, naglalakad-lakad sa aking sala na parang hayop na nakakulong. Una, yung eksena sa brunch, at ngayon nalaman ko na nilason mo ang isip ni Michael laban sa amin. Kalmado akong nakaupo sa lumang silya ni Robert,
ang mga kamay ay nakatiklop sa aking kandungan. Si Michael ay nakatayo sa tabi ng fireplace, mga braso nakakrus, pinapanood ang kanyang ama na maihalo ng pagkabigo at determinasyon. Walang nilalason ang isip ng sinuman, sagot ko ng pantay. Kami ay kinikilala lamang ang nangyayari sa pamilyang ito mula nang mamatay ang iyong ama. At ano nga ba iyon, hinintay ni Richard. Kami ni Pamela ay tinatrato si Lola bilang bangko, hindi bilang tao, sabi ni Michael bago ako makasagot. Ang name tag sa kasal, ang pagbubuluntaryo sa kanya na magbayad para sa honeymoon ni Jennifer nang hindi muna tinanong, ang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng kanyang bahay sa likod niya. Nag-espiya ka sa amin, lalong namula ang mukha ni Richard. Ako ay nagmamasid, sagot ni Michael, isang bagay na maaaring subukan mo minsan. Lumilingon si Richard sa akin, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang tono ng pakikipag-ayos na palagi niyang ginagamit kapag may gusto siya. Nay, mali ang iyong pagkakaintindi sa lahat. Sinusubukan lang naming tulungan kang pamahalaan ang iyong pananalapi ng maayos. Hindi ka na bumabata at... Ako ay 65, Richard, hindi 75, putol ko. Ang aking isip ay lubos na matalas, at higit pa akong kayang pamahalaan ang aking sariling mga gawain. Pero iniwan ka ni tatay ng napakaraming tigil. Itinaas ko ang aking kamay. Iniwan ako ni Robert ng eksaktong nais niyang iwanan sa akin. Ang kanyang estate ay hindi isang pampamilyang alkansya. Nawala ang peking ngiti ni Richard. Kaya ano ang sinasabi mo? Pinuputol mo kami dahil si Pamela ay gumawa ng isang hangal na biro gamit ang name tag. Sinasabi ko na mula ngayon, ako ang gagawa ng sarili kong mga desisyon tungkol sa aking pera at aking bahay. Kung gusto ni na Jennifer at Mark ng honeymoon sa Bali, maaari silang mag-ipon para dito tulad ng karamihan sa mga batang mag-asawa. Kung gusto ninyo ni Pamela ng mas malaking bahay, maaari kayong magtrabaho para rito. Tinitigan ako ni Richard na parang bigla akong nagsimulang magsalita ng ibang wika. Pagkatapos ay lumingon siya kay Michael. Gusto kong makipag-usap sa aking ina ng mag-isa. Mananatili ako, sabi ni Michael ng matatag. Ito ay usapin ng pamilya. Eksakto, sagot ni Michael, at ako ay pamilya. May nagbago sa ekspresyon ni Richard, isang kalkulasyon, isang muling pag-aaral. Palagi siyang nakakapagmanipula sa akin kapag kami lang na naglalaro sa aking emosyon, aking kalungkutan kay Robert, aking pagnanais na panatilihin ang kapayapaan. Pero kasama si Michael, hindi gagana ang mga taktikang iyon. Sige, sabi niya, patungo sa pinto, pero hindi pa ito tapos, Nay. Hindi pa talaga. Pagkatapos niyang umalis, huminga ng malalim si Michael. Paumanhin, Lola. Para saan, sweetheart? Wala kang ginawang mali. Para sa hindi pagtayo ng mas maaga. Para sa pagpapahintulot sa kanila na tratuhin ka ng ganito. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit. Ngayon ka na tumatayo. Iyon ang mahalaga. Pagkatapos umalis ni Michael, nakaupo ako sa katahimikan ng aking tahanan, iniisip si Robert, ang kautisil sa kanyang testamento, ang pamilyang itinayo natin. Mali ba kami sa pagpapalaki kay Richard, o palagi na siyang may ganitong ugali ng pag-aastang may karapatan na hindi natin napansin? Mas mahalaga, ano ang gagawin ko ngayon? Ang sagot ay dahan-dahang dumating na bumuo sa aking isip tulad ng isang larawang nagde-develop. Sa halip na direktang harapin sina Richard at Pamela tungkol sa kautisil, na magpapabago lamang sa kanilang pag-ugali dahil sa takot kaysa sa respeto, hahayaan ko silang ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanilang tunay na kulay. Samantala, tahimik kong babawiin ang aking buhay at aking kalayaan. Kinabukasan, tinawagan ko si Martin Reynolds. Alice, sagot niya ng mainit, umaasa akong makarinig mula sa iyo pagkatapos ng kasal. Iyon ang bahagi ng dahilan kung bakit ako tumatawag. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa brunch at ang pagbisita ni Richard pagkatapos. Kailangan kong maunawaan ng eksakto kung ano ang iniwan ni Robert sa kanyang testamento, Martin. Hindi lamang ang kautisil, kundi ang lahat. May pause. Marahil mas magandang talakayin ito ng personal. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayong hapon? Pagkalipas ng 3 oras, nakaupo ako sa tapat ni Martin sa kanyang maayos na opisina habang ipinaliwanag niya ang buong lawak ng estate ni Robert. Ang mga numero ay nagpabigla sa akin. Si Robert ay nagtayo ng ilang kumpanya sa kanyang buhay,
Paliwanag ni Martin at ibinenta ang mga ito sa tamang mga sandali. Ang kanyang mga pamumuhunan ay lubos na konserbatibo na nangangahulugang maganda ang kanilang pagganap sa mga economic downturns. Alam ko na kami ay komportable, sabi ko ng mahina, pero ito, si Robert ay isang pribadong tao pagdating sa pera. Hindi siya naniniwala sa pagpapakita ng kayamanan. Ngumiti si Martin. Palagi niyang sinasabi na pinakasalan mo siya noong wala siyang iba kundi potensyal at isang sira-sirang Chevy, kaya hindi niya kailanman nais na maging isa ka sa mga babaeng nagmamalasakit lamang sa mga designer label at country club membership. Tumawa ako ng mahina, naririnig ang boses ni Robert sa mga salitang iyon. Kamukha niya iyon. Tungkol naman sa kautisil, patuloy ni Martin, ito ay diretsyo ngunit makapangyarihan. Ang sinumang inapo na magpapahiya sa iyo sa publiko ay mawawalan ng kanilang buong mana. Ang insidente ng name tag sa kasal ay tiyak na kwalipikado. At ang brunch, iyon din, malamang. Pero, Alice, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ang kautisil ay mananatili sa bisa sa iyong buhay. Tumango ako, iniisip. Paano kung gusto kong gumawa ng ilang pagbabago sa aking sariling testamento, sa kung paano pinamamahalaan ang aking mga assets? Lumapit si Martin. Ano ang nasa isip mo? Paglabas ko sa opisina ni Martin, may plano na ako, walang dramatikong confrontations, walang ultimatum, isang tahimik na pagbabalik ng aking buhay at aking kapangyarihan. Una, tinawagan ko ang aking matandang kaibigan na si Eleanor, na hindi ko gaanong nakita mula nang mamatay si Robert. Nag-ayos kami na magkita para sa tanghalian kinabukasan. Pagkatapos ay dumaan ako sa community center at kumuha ng brochure para sa kanilang adult education classes. Palagi akong hinikayat ni Robert na ituloy ang aking interes sa pagpipinta. Marahil oras na. Sa bahay, nakaupo ako sa aking computer at nagsimulang magsaliksik tungkol sa maliliit na pautang sa negosyo. Nabanggit ni Michael ang pagnanais na magbukas ng bookstore pagkatapos ng kolehiyo pero nag-aalala tungkol sa mga gasto sa pagsisimula. Ang isang tunay na pamumuhunan sa hinaharap ng aking apo ay parang perpektong paggamit ng ilan sa aking mga mapagkukunan. Nang tumunog ang aking telepono at nakita ko na si Pamela iyon, hinintay ko itong mapunta sa voicemail. Ang dating Alice ay agad na sasagot, nababahala tungkol sa anumang emergency o demanda na darating. Pero ang Alice na iyon ay unti-unting nawawala, napalitan ng isang babaeng sa wakas ay kinikilala ang kanyang sariling halaga. Ang voicemail, nang pinakinggan ko ito kalaunan, ay eksaktong inaasahan ko. Alice, si Pamela ito. Sinabi sa akin ni Richard ang tungkol sa inyong pag-uusap kagabi. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Palagi naming iniisip ang iyong kapakanan. Naisip namin ni Richard na dapat kaming maghapunan ngayong weekend para linisin ang hangin. O, at nabanggit ni Jennifer na muling isinasaalang-alang mo ang tungkol sa honeymoon. Kailangan na talaga nilang mag-book sa lalong madaling panahon para makuha ang pinakamahusay na rates. Tawagan mo ako. Inalis ko ang mensahe nang hindi sinasagot ang tawag. Sa halip, binuksan ko ang aking tseke-book at nagsulat ng isang katamtamang tseke bilang regalo sa kasal para kina Jennifer at Mark, sapat para sa isang magandang honeymoon, pero marahil sa New England, hindi sa Bali. Inilagay ko ito sa isang card na may mainit na mensahe na hinintay ang kanilang kaligayahan, pagkatapos ay sinelyuhan ko ang sobre. Nagsimula na ang aking tahimik na estratehiya, walang sagutan, walang drama, tanging tahimik at matibay na hangganan. Magugustuhan ito ni Robert. Lumipas ang 6 na buwan sa isang mabilis na pagbabago ngunit makabuluhan. Nag-enroll ako sa mga klase ng pagpipinta sa community center, muling nakipag-ugnayan sa mga lumang kaibigan, at gumugol ng mas maraming oras kay Michael, na regular na bumibisita. Binigyan ko siya ng paunang kapital para sa kanyang plano sa negosyo ng bookstore, na maganda ang pag-unlad. Samantala, ang saloobin ni na Richard at Pamela sa akin ay nagbabago sa pagitan ng malamig na distansya at desperadong pagtatangka na muling ma-access ang aking pananalapi. Kapag hindi nagtagumpay ang kanilang tahimik na pakikitungo, bigla silang darating na may peking ngiti at mga transparent na dahilan para bumisita. Sa bawat pagkakataon, dahan-dahan nilang ililipat ang usapan patungo sa pera, isang renovasyon na kanilang pinaplano, ang pagnanais ni na Jennifer na bumili ng bahay kasama si Mark, ang kanilang sariling mga alalahanin sa pagreretiro. Sa bawat pagkakataon, magalang kong tinanggihan ang pakikipag-usap.
Muli kong tinatasa ang aking pananalapi, ang naging mantra ko, na sinabi ko ng may ngiti na lalong nagiging kumpiyansa sa bawat pag-ulit. Hindi nila tinanggap ng maayos ang pagtanggi. Ang mga text ni Pamela ay lalong naging pagalit, ang mga tawag ni Richard ay lalong naging mapilit. Pero natagpuan ko ang bagong lakas sa aking katahimikan, sa mga hangganan na finally ko nang ipinatupad. Ngayon ang aking kaarawan, ang aking ika-negatibo 66, at sa kabila ng aking mga protesta, iginiit ni Michael na mag-organisa ng isang maliit na pagtitipon ng pamilya sa aking tahanan. Oras na para maalala nila kung kaninong bahay ito, sabi niya na may matibay na determinasyon na nagpapaalala sa akin kay Robert. Ginugol ko ang umaga sa aking hardin, nag-aalis ng mga patay na rosas at kumukuha ng kapayapaan mula sa simpleng gawain. Ang hardin ay isa pang biktima ng nakaraang 3 taon. Napabayaan ko ito habang inaasikaso ang mga kahilingan ni na Richard at Pamela. Ngayon, ito ay muling nabubuhay tulad ko rin. Sa kalagitnaan ng hapon, handa na ang aking tahanan para sa mga bisita. Maaga dumating si Michael para tumulong sa mga huling paghahanda. Sigurado ka bang handa ka na rito? Tanong niya habang inaayos ang keso at crackers sa isang plato. Kasing handa ko na kailanman, sagot ko, habang hinahaplos ang aking bagong damit, isang matapang na pula na hindi ko kailanman pipiliin noon. Bukod pa, hapunan lang ito. Pero alam naming pareho na higit pa ito kaysa doon. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mga buwan na magkakasama ang buong pamilya sa ilalim ng aking bubong. Sina Richard at Pamela, Jennifer at Mark, at kahit ilang mga lumang kaibigan ni Robert, kabilang si Martin Reynolds. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 5:00. Nakatayo sina Richard at Pamela sa beranda, ang kanilang mga ngiti ay sobrang pekeng halos marinig ko ang pag-inat ng plastik. Maligayang kaarawan, nanay, sabi ni Richard, na iniabot sa akin ang isang palumpon ng mga bulaklak na binili sa tindahan. Alice, iba ang hitsura mo, dagdag ni Pamela, na tiningnan ang aking bagong damit, ang aking nakaistilong buhok, ang banayad na makeup na inilapat ko gamit ang mga teknik na natutunan ko mula sa isang klase sa community center. Salamat, sabi ko lang, humakbang pabalik para makapasok sila. Dumating sina Jennifer at Mark makalipas ang ilang sandali, kasunod si Martin at isa pang mag-asawa na malapit na kaibigan namin ni Robert. Dumaan ako sa mga pagbati at maliit na usapan ng may kumpiyansa na hindi ko maipapakita 6 na buwan ang nakalipas. Habang kami ay naupo sa dining room, hindi ko mapigilang mapansin ang tingin ni Richard na gumagala sa bahay, nagtatasa, kinakalkula. Ang mga mata ni Pamela ay patuloy na bumabalik sa bagong painting na nakasabit sa dingding, isang tanawin na ako mismo ang gumawa. Binago mo ba ang dekorasyon, Alice? Tanong niya. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na nakakabagabag ang mga pagbabago. Ilang update lang, sagot ko. Nag-aaral ako ng pagpipinta. Mga klase sa pagpipinta, ulit ni Richard, na parang sinabi ko na natututo akong magpalipad ng spaceship. Talagang may talento si Lola, sabi ni Michael ng may pagmamalaki. Nakabenta na siya ng 2 obra sa Community Art Fair. Nakabenta? Mukhang tunay na nalilito si Pamela. Pero bakit kailangan mong magbenta ng mga pintura? Ngumiti ako. Hindi ito tungkol sa pangangailangan, Pamela. Tungkol ito sa kaligayahan. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa mesa, na naputol nang magtanong si Mark tungkol sa bookstore na pinaplano ni Michael. Maganda ang pag-unlad nito, sabi ni Michael. Salamat kay Lola, natapos ko na ang plano sa negosyo at naghahanap na ako ng mga lokasyon. Biglang napatingin si Richard. Salamat kay Lola. Ano ang ibig sabihin nito? Matatag na sinalubong ni Michael ang tingin ng kanyang ama. Si Lola ang namumuhunan sa aking bookstore. Namumuhunan? Tumaas ang boses ni Richard. Sa anong pera? Aking pera, sabi ko ng mahina. Pero, simula ni Richard, pero napigilan niya ang sarili, tiningnan ang iba pang mga bisita. Siguro dapat natin itong pag-usapan ng pribado, nanay. Walang dapat pag-usapan, sagot ko. Ako na ang gumagawa ng sarili kong mga desisyon sa pananalapi ngayon. Dumilim ang mukha ni Richard. Mukhang gusto pa niyang magsalita, pero pinutol ito ni Jennifer na may kwento tungkol sa kanilang honeymoon sa Cape Cod, ang destinasyong pinili nila pagkatapos matanggap ang aking katamtamang regalo. Nagbago ang usapan, pansamantalang nawala ang tensyon.
Pagkatapos ng hapunan, habang lumilipat kami sa sala para sa kape at dessert, hinintay ako ni Pamela sa kusina. Alice, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong niya sa mahinang bulong. Una, tumanggi kang tumulong sa honeymoon, pagkatapos ay wala kaming balita mula sa iyo sa loob ng mga buwan, at ngayon ay naghahagis ka ng pera sa pangarap ni Michael. Hindi ito pangarap, sagot ko ng mahinahon. Ito ay isang matibay na plano sa negosyo. Huwag kang maging naive. Hindi na kumikita ang mga bookstore. Ginagamit ka niya. Hindi, Pamela, sinusuportahan ko ang ambisyon ng aking apo. May pagkakaiba. Kumitid ang mga mata niya. Kami ni Richard ay nag-usap. Sa tingin namin oras na para isaalang-alang mo ang paglipat sa isang mas manageable na lugar. Ang Sunrise Acres ay may magagandang apartment, at ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito ay makakatulong sa ating lahat. Kaya iyon ang plano na narinig ni Michael, ngayon ay inilabas na sa publiko. Hindi ibinebenta ang bahay na ito, sabi ko ng matatag, at ang aking mga plano sa pamumuhay ay hindi napapailalim sa usapan ng pamilya. Bago pa siya makasagot, lumitaw si Richard sa pintuan. Okay lang ba rito? Kahanga-hanga, sabi ko, kinuha ang cake na hinurno ko kaninang umaga. Mag-dessert na ba tayo? Sa sala, nilinaw ni Richard ang kanyang lalamunan habang sinimulan ko ang paghiwa ng cake. Bago tayo magpatuloy, nanay, may gusto kaming pag-usapan ni Pamela sa lahat. Natigil ang aking kamay sa cake knife. Hindi ito bahagi ng gabing pinlano ko. Nag-aalala kami sa mga desisyon ni nanay kamakailan, anunsyo ni Richard sa silid. Gumagawa siya ng mga hindi matalinong desisyon sa pananalapi, iniiwasan ang kanyang sarili, at tumatangging tanggapin ang gabay ng pamilya. Isang nagulat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa tingin namin oras na para isaalang-alang ang isang power of attorney arrangement, patuloy niya, para sa kanyang sariling proteksyon. Maingat na inilapag ni Martin Reynolds ang kanyang tasa ng kape. Iyan ay isang seryosong hakbang, Richard. May ebidensya ka ba ng pagbaba ng kapasidad? Nagbibigay siya ng pera para pondohan ang isang bookstore sa digital na panahon, sagot ni Richard, na parang iyon ang nagpapaliwanag ng lahat, at tumatanggi siyang isaalang-alang ang mga makatwirang opsyon sa pag-downsize. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado na bumalot sa akin. Ang sandaling ito ay hindi maiiwasan mula sa araw na sinimulan kong sabihing hindi. Ang iyong ina ay mukhang perpektong may kakayahan sa akin, obserbasyon ni Martin. Ang paggawa ng mga desisyon na hindi mo sinasang-ayunan ay hindi ebidensya ng kawalan ng kapasidad. Hindi mo naiintindihan, git ni Richard, tumataas ang kanyang boses. Palagi siyang umaasa kay tatay at pagkatapos sa akin para sa gabay sa pananalapi. Ngayon, biglang gumagawa siya ng mga hindi makatwirang desisyon. Sapat na. Inilapag ko ang cake knife. Hindi ako hindi makatwiran, walang kakayahan, o nangangailangan ng iyong gabay, Richard. Nanay, maging makatwiran. Naging makatwiran ako sa loob ng 3 taon, putol ko. Nagbayad ako para sa mga renovasyon, bakasyon, kotse, at isang kasal. Pinayagan ko kayong tratuhin ako bilang isang walking checkbook kaysa bilang inyong ina. Pero iyon ay tumitigil ngayon. Namula ang mukha ni Richard. Ito ba ang gusto mo? Tanong niya, na itinuro ang paligid ng mesa. Upang ipahiya kami sa harap ng lahat. Upang kami ang magmukhang masama? Hindi, Richard, sabi ko ng mahina, kayo ang nagawa niyon sa sarili ninyo. Makasariling matanda, bulong niya, biglang tumayo na halos matumba ang kanyang upuan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa iyo. Sa eksaktong sandaling iyon, nilinaw ni Martin Reynolds ang kanyang lalamunan at nagsalita ng mga salitang magpapabago ng lahat. Sa totoo lang, Richard, sabi niya, inatasan ng iyong ama ang eksaktong sitwasyong ito. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Martin ay lubos. Si Richard ay natigilan, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, habang inilabas ni Martin ang isang pamilyar na sobre mula sa kanyang jacket. Nagdagdag si Robert ng isang kautisil sa kanyang testamento bago siya pumanaw, paliwanag ni Martin sa nagulat na silid. Nag-aalala siya kung paano tratuhin si Alice pagkatapos niyang mawala. Anong klaseng kautisil? Tanong ni Pamela, una niyang nahanap ang kanyang boses. Tiningnan ako ni Martin, tahimik na humihingi ng pahintulot. Tumango ako. Ang kautisil ay nagsasabi na ang sinumang anak na magpapahiya kay Alice sa publiko ay mawawala ang kanilang buong mana, sabi ni Martin,
matatag ang kanyang boses. Kabilang dito ang pagtrato sa kanya ng walang paggalang, pagtatangkang kontrolin ang kanyang pananalapi laban sa kanyang kagustuhan, o piliting paalisin siya sa kanyang tahanan. Walang katotohanan iyan, sabi ni Richard. Hindi kailanman gagawin iyon ni tatay, ginawa niya, putol ni Martin, at bilang tagapagpatupad ng kanyang estate, dinodokumento ko ang mga insidente sa nakalipas na ilang buwan. Humarap siya sa akin. Alice, kailangan kong itanong, gusto mo bang ipatupad ang kautisil? Lahat ng mata ay napunta sa akin. Tiningnan ko sina Richard at Pamela, ang kanilang mga mukha ay ngayon ay namumutla sa gulat at dumaraming takot. Tiningnan ko si Jennifer na mukhang nalilito at nahihiya. Pagkatapos ay tiningnan ko si Michael, na ang ekspresyon ay walang iba kundi tahimik na suporta. Sabi ko sa wakas, gusto ko. Bumagsak si Richard pabalik sa kanyang upuan. Hindi ka maaaring seryoso. Kailanman ay hindi ako naging maseryoso, sagot ko. Ang name tag sa kasal, ang anunsyo ng honeymoon sa brunch, ang patuloy na mga kahilingan para sa pera, at ngayon ang pagtatangkang ideklarang hindi ako may kakayahan, lahat ng iyon ay tumitigil ngayon. Pero ang aming mana, bulong ni Pamela. Nawala, kumpirma ni Martin. Lahat ng ito. Jennifer, tanong ni Mark, mahina ang boses. Tumango si Martin. Kahintulad din malinaw ang kautisil. Hindi ito patas, biglang sumigaw si Richard, hinampas ang kanyang kamao sa mesa. Nilinlang niya kami. Pinaniwala niya kami na ang pera ay nakaupo lang doon, naghihintay na gamitin. Hindi, Richard, sabi ko ng mahina, kailanman ay wala akong ipinangako sa inyo. Kayo ang nagpalagay. Kayo ang kumuha. Kayo ang nagdemand. Pero kailanman ay hindi kayo nagtanong kung ano ang kailangan ko o gusto ko. Paano naman sina Jennifer at Mark, desperadong tanong ni Pamela. Wala silang ginawang mali. Kinonsulta ni Martin ang kanyang mga tala. Si Jennifer ay naroroon sa ilang insidente pero hindi aktibong lumahok sa pagpapahiya. Gayunpaman, hindi rin siya nagsalita para ipagtanggol si Alice. Napuno ng luha ang mga mata ni Jennifer. Pasensya na, Lola. Dapat ay nagsalita ako tungkol sa name tag sa kasal. Inabot ko ang kanyang kamay sa kabila ng mesa. Lahat tayo ay nagkakamali, sweetheart. Ang tanong ay kung ano ang natutunan natin mula rito. Kaya ano ang mangyayari ngayon, tanong ni Mark na inakbayan si Jennifer. Ngayon, sabi ni Martin, ayon sa mga termino ng kautisil, ang bahagi ni na Richard at Pamela sa estate ni Robert ay muling ipinamamahagi. Sa kanino, tanong ni Richard. Kalakhan ay mapupunta kay Alice ng direkta, paliwanag ni Martin. Ang kalahati ay hinati sa mga anak na nagpakita ng tamang paggalang at pangangalaga sa kanya. Lahat ng mata ay napunta kay Michael na mukhang tunay na nagulat. Hindi ko alam, sabi niya ng mabilis. Ipinapangako ko, Lola, wala akong ideya tungkol sa kahit ano nito. Alam ko, sweetheart, tiwala ko sa kanya. Magiging proud ang iyong lolo sa lalaking naging ka. Tumayo ulit si Richard, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ito ay isang setup, isang konspirasyon. Ipapakontes ko ito sa korte. Malaya kang subukan, sabi ni Martin ng mahinahon, pero ang kautisil ay legal na may bisa, at may sapat kaming ebidensya na natugunan ang mga kondisyon. Alice, simula ni Pamela, ang kanyang boses ay biglang matamis, sigurado kaming maaaring ayusin ito bilang pamilya. Hindi namin sinadya, itigil mo na, Pamela, putol ko. Huli na para dyan. Kaya iyon na, tanong ni Richard. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa iyo, pinuputol mo lang kami. Hindi, Richard, sabi ko, tumayo upang harapin ang aking anak ng direkta. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, sa wakas ay ipinaglalaban ko ang sarili ko. May pagkakaiba. Natapos ang pagtitipon ilang sandali pagkatapos. Umalis sina Jennifer at Mark na may awkward na mga paumanhin at pangako na tatawag sa lalong madaling panahon. Sina Richard at Pamela ay umalis nang hindi na nagsalita pa. Sina Martin at ang iba pang mga bisita ay tahimik na umalis, iniwan kaming dalawa ni Michael sa biglang katahimikan ng aking tahanan. Okay ka lang ba? Tanong niya, tinutulungan akong linisin ang mga dessert plates na halos hindi nagalaw. Higit pa sa okay, sagot ko, nagulat na totoo ito. Nararamdaman ko ang kalayaan. Isang taon pagkatapos, nakatayo ako sa pintuan ng chapter 1,
ang bookstore na sa wakas ay binuksan ni Michael sa isang kaakit-akit na converted Victorian house sa downtown. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumaloy sa mga matataas na bintana na nagpapailaw sa mga istante ng maingat na na-curate na mga libro at komportabling reading nooks. Isang coffee counter na pinamamahalaan ng girlfriend ni Michael na si Emma ang naghahain ng locally roasted beans at homemade pastries. Sa children's section, isang mural na ipininta ko ang sumakop sa isang dingding, isang whimsical na tanawin ng gubat na may mga nakatagong hayop at fairy houses para matuklasan ng mga batang mambabasa. 2 beses sa isang linggo, pinamumunuan ko ang story time para sa mga bata sa kapitbahayan, isang bagay na hindi ko naisip na gagawin ko noon. Ang maliit na apartment sa itaas ay na-renovate rin, hindi para sa akin. Mahal ko pa rin ang aking tahanan na may mga alaala kay Robert, kundi para sa isang Young Writer in Residence program na itinatag ni Michael gamit ang bahagi ng kanyang mana. Tumunog ang bell sa ibabaw ng pinto, at pumasok si Jennifer. Itinutulak ang isang stroller na may 3 buwang gulang na anak na babae, si Roberta, na ipinangalan sa kanyang lolo. Lola, tawag ni Jennifer, napansin ako. Hindi ko alam na narito ka ngayon. Dumadaan lang para i-drop off ang mga bagong bookmark na ipininta ko, sabi ko, yumuko upang humanga kay Baby Roberta. Kumusta, maliit? Sa nakalipas na taon, dahan-dahan kaming muling nagtayo ng relasyon ni Jennifer. Pagkatapos ng paunang gulat ng paghahayag ng mana, gumawa siya ng tunay na pagsisikap na makipag-ugnayan sa akin ng independyente sa kanyang mga magulang. Si Mark ay napatunayang isang matatag na impluwensya na hinikayat siyang magkaroon ng sariling opinyon kaysa gayahin ang kanyang ina. Sina Richard at Pamela ay ibang kwento. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka na kontestin ang kautisil, lumipat sila sa Florida, kung saan nagtrabaho si Richard sa isang dating kasama sa negosyo. Ang aming komunikasyon ay limitado sa mga maikling Christmas card at paminsan-minsang update sa pamamagitan ni Jennifer. Narinig mo ba mula sa iyong mga magulang kamakailan? Tanong ko habang naupo si Jennifer sa isang maliit na mesa kasama ang sanggol. Tumawag si nanay noong nakaraang linggo, sabi niya na may buntong hininga. Parehong usapan gaya ng dati, mga reklamo tungkol sa trabaho ni tatay, ang bahay na kailangan nilang pagtiyaga, kung paano hindi patas ang lahat. Pasensya na. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jennifer ng matatag. Ginawa nila ang kanilang mga pagpili. Ginawa ko ang akin. Inihatid ni Emma ang kape at sariwang scones na humanga sa sanggol bago bumalik sa counter. Lumitaw si Michael mula sa likurang silid na may isang tumpok ng mga bagong dating, ang kanyang mukha ay nagningning nang makita kami. Perpektong timing, sabi niya, sumali sa amin sa mesa. Gusto kong pag-usapan ang isang bagay sa inyong dalawa. Inilahad niya ang kanyang ideya para sa pagpapalawak ng mga programa ng komunidad ng tindahan, kabilang ang literacy tutoring para sa mga matatanda at writing workshops para sa mga kabataan. Mangangahulugan ito ng muling pamumuhunan ng ilang kita, dagdag niya, pero sa tingin ko ay sulit ito. Sa tingin ko ay kahanga-hanga, sabi ko, na nakaramdam ng pagmamalaki. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, tinitigan ko ang bookstore na puno ng sikat ng araw, ang magandang espasyong ito na hindi lamang kinakatawan ang pangarap ni Michael, kundi isang bagong kabanata para sa ating lahat. Sa taon mula noong paghahayag, natuklasan ko ang mga bahagi ng aking sarili na matagal nang natutulog. Nakagawa ako ng mga bagong kaibigan, pinaunlad ang aking pagpipinta, kahit na nagsimulang maglakbay, mga simpleng weekend trip noong una, pagkatapos ay 2 linggo sa Italy kasama ang isang senior tour group, kung saan nakilala ko si Cloud. Isang biyudo mula sa Boston na may mabait na mga mata at tuyong katatawanan na tumatawag sa akin tuwing linggo ngayon. Magugustuhan ito ni Robert, naisip ko, hindi lamang ang bookstore o ang aking bagong natuklasang kalayaan, kundi ang mga hangganan na sa wakas ay itinatag ko. Sinubukan niya akong protektahan gamit ang kanyang kautisil, pero sa huli, natuto akong protektahan ang aking sarili. Ang sanggol ni Jennifer ay naglabas ng masayang tunog na hinila ako pabalik sa kasalukuyan. Ito ang aking pamilya ngayon, hindi perpekto, hindi kumpleto, pero totoo. Kami ay nagtatayo ng isang bagong bagay mula sa mga guho ng nawala at ito ay, sa sarili nitong paraan, maganda. Ano ang tingin mo, Lola? Tanong ni Michael, hinila ako sa usapan. Umiti ako sa aking apo at apo sa tuhod, sa sanggol na kumakatawan sa aming hinaharap, sa bookstore na lumago mula sa tiwala at paggalang kaysa sa obligasyon at kasakiman.
Sa tingin ko, sabi ko, na ito ang eksaktong lugar kung saan kami dapat naroroon.